Bago tayo magsimula sa vlogs natin or sa content natin ngayon, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga nag-avail ng one-time payment. Isa to sa mga way para ma-maintain natin yung channel natin. At kung gusto nyo mag-avail nito, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Ang laman nga pala nito, mga wedding templates, birthday, binyag, mga for rep magnet, chip bags, 3D mugs, etc. etc. At etong template na to ay time to time nag-update. So halimbawa nag-avail ka nito na akuha mo yung calendar 2025, sa 2026 mo kukuha mo pa rin yung calendar na template mga tropa, as in free, as in one time payment lang talaga siya. So salamat sa mga nag-a-avail nito dahil tinutulungan nyo akong i-maintain etong aking cloud server na to dito sa G Drive natin. So ayun lang, simulan na natin yung content natin ngayong araw na to. May nag-message nga sa akin at nag-comment dito sa aking YouTube channel. Sabi niya, paggagamit ba ng mga pigment ink or kahit anong brands ng pigment ink ay hindi daw ba mabuboid ang warranty? So mga tropa, bago ko simulan yung sagot dyan, unang-una kung iniisip mo yung warranty, ay huwag ka nang gumamit ng pigment ink. Ibig sabihin yan, hindi ka pa pwedeng sumugal sa pigment ink. Using pigment ink kasi para ka talagang sumusugal dyan para sa business mo. Kasi walang kasiguraduhan kung hanggang kailan or kailan tatagal yung inyong mga printer sa paggamit ng mga alternative ink. So, eto na nga, paano nga ba mabuboid or ano yung mga ginagawa kung kailan mabuboid yung mga warranty natin? Ayan yung parang specific na topic natin ngayong araw na to. So, una, kapag meron kayong mga ina-alterate dyan sa inyong mga printer, kumbaga meron kayong binabago, halimbawa, yung inyong mga maintenance box sa mga bagong models, at pangalawa yung mga waste ink tank sa mga lumang models. So ano nga ba yung mga maintenance box at waste ink tank na ating ina-alterate? Ayan yung ginagawa natin sila ng external waste ink tank dahil alam naman natin na napupuno yung waste ink tank na built-in at napupuno din yung maintenance box do sa mga bago. So para hindi mo na sila ma-maintain kung wala kang time na maglinis ng mga sponge, ang ginagawang way around, nag-i-install ng DIY external waste ink tank. So doon napupunta yung mga sobrang ink na ginagamit ng printer mo. Kagaya sa pagpipintura, may mga pumapatak na mga sobrang pintura dyan. Parang sa mga printer din natin, may mga sobrang ink. So kapag nag-install ka ng external waste ink tank, void na agad yung inyong mga warranty, 'di ba? So pangalawa nga, ayan, sa paggamit ng mga pigment ink. Kasi eto si Epson, yung mga printers na ginagamit natin ay designated lang siya for dye ink. So kapag gumamit ka ng pigment, sublimation, void na agad yung warranty mo. 'Di ba yung mga warranty natin, ayan yung parang whichever comes first. Halimbawa, nag 2 years na yung inyong printer, tapos na yung warranty mo. Pero kung isang taon pa lang nasira na agad yung printer mo, pasok pa sa warranty. Basta hindi pa nakakapag 2 years, pero original ink lang dapat ang gamit mo. So whichever comes first, pagka naman hindi umaabot ng 20,000 or parang 30,000 sa mga bagong models yung inyong print, halimbawa nakaka 5,000 pa lang kayo ng prints, nasira na yung inyong printer, so pasok pa kayo sa warranty, pero original ink lang dapat. So ako mga tropa, ito sasabihin ko sa inyo, yung mga warranty na yan, pinapalakas lang din yung loob nyo yan. Alam nyo kung bakit? Kasi babayaran nyo pa rin yung mga printer head na inyong mga i-replace doon mga tropa. Sige, sinong nakapagpa-replace ng Epson printer na nasira yung kanilang printer tapos wala kayong binayaran mga tropa? Mag-comment kayo dyan sa baba, ipakita nyo yung inyong mga resibo or katunayan na warranty kayo sa mismong Epson na wala kayong binayaran mga tropa, 'di ba? Ipakita nyo yung nagpa-warranty kayo as in yung hindi pa, kasi 'di ba meron tayong tinatawag na 7 days replacement. Ang replacement 7 days lang yan, pero yung warranty iba na yon mga tropa. Papalitan nyo mismo, babayaran nyo mismo yung nasirang parts doon. Ang libre lang sa inyo doon yung technician, yung magkakabit mga tropa. Ganun lang din yon. So ako ilang beses na ako nakapagpa-warranty ng mga kung ano-anong equipment, rep,
etc. oven, mga ganyan, no? So, ang pinakapangit ko lang na experience talaga na warranty dyan sa Nokia Center, dyan sa SM Mega Mall. Ninakaw yung cellphone namin dyan na Nokia dati nung araw pa yon. Napakamahal nun, parang around 30,000 yung cellphone na yun. Ninakaw nung mga technician dyan sa SM Mega Mall. Nokia Center na yan, nakaka-bad trip mga tropa. So ayun, pero syempre after nung mga incident na yun, warranty naman din kami sa mga iba namang mga bagay kagaya ng rep, no, nakapagpa-warranty kami dyan. Ito ini-example ko lang yung mga ibang mga gadgets, no, or mga equipment. Ayan, sa rep namin parang may nasirang motherboard doon, pinalitan. Nakalimutan ko para sa compressor something emirate yon, no. Pasok na pasok pa kami sa warranty. Technician lang yung libre doon, papalitan mo mismo yung board, mga tropa. Ganun din sa mga printer. Pinapalakas lang din yung loob ninyo dyan. And then babayaran nyo lang din yung mga board or kung anong ipapalit na printer head dyan. So inuulit ko, mag-comment kung sino makakapanood nito na nakapagpa-warranty. Ipakita mo lahat ng detalye mo na nakapagpa-warranty ka, na wala kang binayaran. As in yung hindi 7 days replacement, mga tropa. Kasi iba yun. Maliban na lang mga tropa kung meron kayong mga inavail na mga insurance. Kasi meron akong laptop na within 1 year time period, kapag may inavail mo yung insurance na yon, papalitan mismo yung product na yon, yung mismong laptop na yon, or kung kayang i-repair, i-repair. Pero wala kang babayaran as in. Maliban na lang kung meron kang inavail na ganon, ha mga tropa. Pero kung wala kang inavail na ganon as in warranty, tapos ang inavail mo nga lang talaga yung mismong printer, nagpa-warranty ka, ipakita mo sa akin, mga tropa. Bibigyan kita ng, sabihin na natin para totoo, 1,000. Comment kayo dyan na wala kayong binayaran nang nagpa-warranty kayo. Kaya nga ang daming nagbebenta ng mga printer dyan somewhere out there na naka-pigment ink na inuuto kayo. Kasi alam nila na wala ng warranty kapag ka nakapag-pigment ink na yan. Pinapalakas lang yung loob nyo dyan, mga tropa. So kung hindi ka pa ready na masira yung printer mo, huwag kang mag-pigment ink. So sana Randy, napanood mo to. Kung natatakot ka sa warranty at gusto mong gumamit ng pigment ink, huwag ka munang mag-pigment ink. Hindi ka pa ready sa mga larangan na ganito. Mag-stay ka lang ng dye ink. Siguro palawakin mo muna yung experience mo sa paggamit ng printer. Or kung gusto mo, bumili ka ng second hand, no? Yung talagang naka-pigment ink na, pero good luck na lang talaga sa longevity nun, or kung gaano tatagal yung printer na yun, yung mga second hand, diba? So kung gagamit kayo ng pigment ink, maging ready na kayo sa magiging way around niyan. Maaring masira, maaring tumagal, 'di ba? So ganyan talaga eh. Ganyan sa business natin eh. At make sure na kung magpi-pigment ink kayo, kahit papano, meron kayong alam na konting pagbubuting-ting dyan. Hindi yung gamit lang din kayo ng gamit. Matuto kayo mag-maintenance, mga tropa. So yung gamit ko nga pala dito, Epson 805, parang 2 years na siya ngayong ngayong mga months na to. Hindi ko na masyado matandaan pero alam ko 2 years na siya, na pigment ink. Straight Hansol ginagamit ko, nakagamit pa ako ng mga version 1 ng mga ganyan. And then baka i-try ko yung Inkrite na pigment ink. Abangan nyo na lang. So ayun, sana nasagot ko, mga tropa, no, yung inyong katanungan tungkol dito sa pigment ink. Void na talaga yung warranty ninyo. Kahit anong alteration na gagawin nyo dyan sa inyong mga printer, mabuboid yung warranty ninyo. Ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na